Irerekomenda ng grupong Sinag kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang price cap sa bigas. Nangangamba kasi ang grupo na posibleng magkaroon ng artipisyal na pagtaas at pagmamanipula sa presyo nito dahil sa mataas na bilihan ng palay. Inilatag na rin ng Agriculture Department ang mga hakbang upang mapataas ang produksyon at buffer stock ng bigas sa susunod na taon. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Simula nang pumasok ang peak ng anihan, 23 hanggang 25 pesos lamang ang bentahan ng palay ayon sa Samaang Industriya ng Agrikultura o SINAG. Pero ngayong linggo, kung kailan patapos na ang harvest season, ilang trader umano ang bumibili ng palay sa mataas na halaga na aabot hanggang 28 pesos. Sabi ng grupo, ginagawa raw yan para magdulot ng artipisyal na pagtaas ng presyo ng palay at manipulahin ang presyo ng bigas. Kung biglang bumili ng mas mataas, so nakikita natin na may nag-manipulate ng presyo. Irarason ng mga traders, pumili kami ng 28. Kaya dapat yung delivery pataas na. Pero bumili naman sila ng 25 pesos nung mga peak ng harvest. Irerekomenda ng SINAG kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na muling magtakda ng price cap sa well-milled rice sa susunod na buwan. Kung 28, puwapatak na ng 47, 48 pesos retail price. Dapat hindi sumipa ng gano'n ang presyo. Dapat sa tingin natin mag-price cap ulit sa 45 para bumalik sa 25 pesos yung 23 to 25 ang pagbili ng palay. Bago maglagay ng price ceiling, hiling ng Grains Retailers Confederation, alamin muna ang inventaryo ng palay at bigas at kung magkano ito nabili. Hindi po kami rito against. Kung naman talagang kinakailangan, para naman po yung mga consumers natin, hindi naman po maapektuhan ng malaki. Pero we need po, ma'am, na malaman po natin yung market forces. Natanggap na raw ng DA ang ulat ng pagtaas ng presyo ng palay pero ayon sa ahensya. In Bulacan, the maximum is 27 and the minimum is 14. The average is about 22. So meaning to say, mas marami yung mababa. So isolated cases lang siguro yung mga matataas na farm gate. But we will see that in the next couple of weeks. Hindi pa raw nakikita ng DA na kailangan magpatupad ng price ceiling. The price cap should really be a short-term one. I don't think we will resort into that. We'll have to study, how there are probably other measures that we can already do. Makatutulong daw sa pagpapababa ng presyo ng bigas ang pag-alis ng India sa export ban ng non-basmati rice. Higit 1 milyong metriko toneladang bigas ang pinayagang i-export. Pinakamalaki ang handang ibenta sa Pilipinas na aabot sa 295,000 metric tons. Hopefully, with the harvesting, with additional supply, especially this is an imported rice, if it's going to be lower, then definitely it will influence the market, the retail market. Para mapataas ang produksyon ng palay at supply ng bigas, target ng DA na 2 beses magtanim ng palay sa panahon ng tag-init. Kontrolado natin yung weather noon with irrigation, with proper irrigation, I think we will be able to increase our production, have higher yields, during those times. Magsasagawa naman ng contract growing ang DA at National Food Authority. Kokontratahing bilhin ng palay ng mga magsasaka bago pa ito anihin para masigurong may mabibiling palay at makakapag-buffer stock ng bigas sa panahon ng lean months. Sa ginawang Rice Congress, nangako naman ng Philippine Crop Insurance Corporation na babayaran ang mga magsasaka na tatamaan ng sakuna gaya ng bagyo at El Nino. Clazel Pardilla para sa Bayan.